Biglang gano'n. Pagkatapos ko kayong papaniwalain at magpo-post kayo sa inyong mga social media, biglang maging vigilant tayo, kailangan maging mapanuri tayo kasi nabudol din daw siya. Ano yung gano'n na lang? Hindi dapat. Kailangan papanagutin ho. Kung kinakailangan, kalad ka rin ito, kung nasaan mang bansa siya, iuwi ng Pilipinas, patikimin ng tomboy doon sa loob, eh, gawin. Hindi po ba? Hindi po kasi pwede yung mga ganyan. Lalo na, presidente, sisirain mo, papaniwalaan ka. Nakita ko ilang milyon yung followers nito. Ano yung mga DDS? Tsaka DDS, tingnan nyo nga yung mga vlogger ninyo, ano? Kung hindi merong makapal na libag o makapal na banil sa kilikili, ganito naman ang itsura. Parang palengkera na wala nang ibang ginawa doon sa kanilang mga pagbablog kundi magmura. Paulit-ulit na mga pagmumura lang po ang ginagawa. Di ho ba? You know what I mean? Ang mga putyo-putyo, mga putyo-putyo, mga Biglang ganon. Biglang may sisi. Nabudol ako. Kaya ano, pagpapasensyahan na lang po ba? Hindi. No? Dapat po ako, naniniwala po ako, dapat sa mga vlogger na mga kagaya namin, papanagutin po kapag ka puro fake news yung mga ipinapakita. Ako ho, naniniwala ho ako. Ito, gagawa ng action to. No? Dahil po narinig ko si Atty. Claire Castro nung isang araw doon sa kanyang, not sure kung live yun or sa ano. Pero narinig ko na ipunin ninyo, pagsamasamahin ninyo, no, at kakasuhan yung mga kagaya nito. Oo, dapat lang po mga kababayan. Hindi pwede, hindi na uubra yung mga sinasabi na, oh nako presidente ka tapos pagka hinanap ka, hinagilap ka or kung whatever, na-issuean ka ng ganito na may na masama na pakiramdam mo o patay ka na or whatever, balat sibuyas ka. Hindi ho. Hindi ho sila pwedeng magtago doon sa mga dahilan nila. Oh, balat sibuyas pala, presidente no? Hindi ho. Masama yung ginagawa nila, mga kababayan. Fake news is fake news. Nililin lang mo yung mga followers mo, nililing lang mo yung mga kapwa, mga DDS mo. Di ba? Kaya dapat dito, hagilapin, kung nasa Dubai man, makipag-ugnayan sa Dubai, dahil ang balita ko po, ang naririnig ko, madami din pong humahagilap na mga kapwa natin Pilipino dito sa tao na ito. Sa Pilipinas. Dapat medyo aksyonan na. Huwag nang palampasin kasi mamimihasa. Sabi nga ni Diril. Tingnan nyo si Maharlika, mga kababayan. Ultimo si Maharlika, no? Na reyna din ng fake news. Reyna din ng mga ganitong gawain. Umano dumistansya Di ba? observation, mga kababayan, Pati siya dumistansya, mga kababayan Bakit? Kasi halata naman po. At ayan, lumabas po ang ating Pangulo. Nabulaga ang mga DDS. Wala nang masabi. Hindi na makapagsalita. Sinasabi na lang, AI yan. Kaya po nagagalit yung mga mainstream media. Sila yung nandoon. Sila yung nakasaksi. Sila yung kumuha ng video. Pati po yung mga petsa na nasa likod, ipinapaliwanag na. Dahil nuknukan at saksakan na po ng pagiging fake news o pagpapakalat ng fake news itong mga DDS. No? Pakinggan nyo si Marlica, ha? may honest observation, Laglagan sila. mga kababayan, is legit yung video. Okay? O, putang ina nyo mga DDS kayo, makinig kayo. Sasampalin ko kayo isa-isa Hindi. Pagpaumanhin nyo na po, mga kababayan. No? Pero, sa sobrang kukupal nitong mga ito, hindi na po natin mapigilan na magsalita ng ng masama Sabi ko nga sa inyo no? Ang sarap ipag-uuntog sa pader ng mga ulo tapos ilulubog mo na doon sa pader yung mga ulo, no? Ng matauhan sa mga pinaggagawa nila. Kasi
may seremonyas, hindi siya 2025. Mm. Alright? So legitimate yung video na buhay pa si Bangag, unless na lang kung talagang magaling Awayin nyo na si Maharlika, mga DDRs. No, kinokontra yung bago nyong superhero na si Bornek. Inaaway ni Maharlika si Bornek. Oh, sila mag-clone or something. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? hindi ayan. Yung sabi nung mga nagkomento, pokpok daw. Hindi, pasensya na doon sa mga nagkomento o nagsabi na pokpok, ha? Pagpasensyahan nyo na po ako, hindi ho ako naniniwala na pokpok yan. Bakit? Mukhang ang bantot ng itsura. Sino ba naman ang magiging customer na mukhang majontot ang itsura, mga kababayan? Sige nga, Aber. Oh, paano makakakuha ng customer? Mukhang ang asim-asim ho. Ako, okay, hindi ko sa inyo kinonfirm. Okay? Napatay na si Bangag. Kani-kanila na ho ng pagpapaliwanag. Sino kawawa? Kayong mga tanga. Kayong mga uto-uto na mga DDS na nagpapauto dito sa mga ito. Pagka dumating na ang punto na mapapahiya na sila, biglang kani-kanila ng mga pagpapaliwanag. Hindi ko na kinonfirm, pero yung mga yan kapag yung hindi pa lumalabas si Pangulong Bongbong Marcos, todo banat niya, todo sabi, naku, wala na talaga si Bangag, naku, eto wala si ganyan ho yung mga yan. Di po ba, sabi ni Darius, yung nguso ni Borges, parang lambe. mas madali ho sa akin na kasi, mas madali po sa akin na matandaan kung Bornek ho, mga kababayan. Di ba? OMG Mark, kung ano-anong natututunan kong bagong word sa'yo. Alam nyo ba yung kung ano yung Bornek? Yung Bornek, no? Sabi, para mapapikit mo daw ang isang tao, hatakin mo daw yung Bornek sa ilong. Napapagano'n daw sa sakit. No? Diyos ko po, mga kababayan. Dito muna tayo. Sabihin ko lang, aksyonan po nyo itong mga ito. Huwag palagpasin, no? Itong mga ito. I-oblo itong mga ito. Narinig ko si Atty. Claire Castro, hagilapin, ipunin yung mga ebidensya para dito. Ganun po ang gawin natin. Para naman magtanda itong mga ito. Ang ina nyo, mga DDS, ang tatanda nyo na, mga utu-utu pa kayo.